ang tingin sa kalendaryo habang kino-cross out mo ang mga araw na lumilipas at ang tanging laman ng inbox ng phone mo ay mga mensaheng kagaya nito. Kailan ka uuwi? Kailan tayo magkikita? Gusto na kitang makasama. Milya-milya ang layo ninyo sa isa't isa at gustong-gusto mo na siyang makita, ngunit mahirap gawan ng paraan. Yan ang eksena ng mga taong nasa long-distance relationship. Sa distansyang namamagitan sa inyong dalawa, mapapanatili nyo bang matatag ang relasyon na sinimulan? Paglalapitin kayo ng isyong ito dito lamang sa Boses ng Bayan. Isa sa malaking pagsubok sa magkasintahan ay ang pagkakaroon ng long-distance relationship. Marahil kung walang call and text at video chat, ay malaki ang tsansang mauuwi ito sa hiwalayan. At dahil sa namamagitan ang distansya, napapaisip ka kung magtatagal ba ang ganitong klaseng relasyon. Gaano nga ba kahirap ang nasa isang long-distance relationship? Sa kabila ng walang humpay na pagsisikap na mapanatili ang intimacy, trust at katapatan sa isa't isa, matatanong mo ba ito sa iyong sarili? Is it really worth it? Hindi nga ba hadlang ang distansya sa mga taong tunay na nagmamahal? Paglalapitin kayo ng isyong ito dito lamang sa Boses ng Bayan. Boses mo naman ang maririnig. Kahit sino naman siguro alam, no? Ang long-distance relationship, yan yung dalawang nag-iibigan na nasa malalayong lugar. Or like for example, ikaw na boyfriend ay nasa ibang bansa at ikaw na girlfriend ay nandito sa Pilipinas. Kung minsan naman, pareho lamang kayong nandito sa Pilipinas pero magkalayo pa rin kayo. No? Nasa probinsya ang iba at nasa syudad naman ang iba. Okay, so yun yung tinatawag nating long-distance relationship. Yes. Yung mga iba, Paano mo nasabi? siguro pag talagang may commitment, yung ganun, dun nagtatagal. Tagal. Kasi trust lang naman yun. Depende sa inyong dalawa kung meron talaga ng trust sa isa't isa. Kahit malayo kayo, tatagal po. Hindi. Bakit? Kasi marami na akong naka-encounter na ganyan. Sa una lang yon, text ng text, call ng call. Ngayon, pagka nagtagal, wala na. No, kadalasan kaya nangyayari yung mga ganyan, mga hindi naiiwasan na pagkakalayo ng dalawang nag-iibigan. It's because yung para sa kanilang kinabukasan, no? Nangyayari yan kung minsan kailangan na umalis ng isa, it's either ng boyfriend or ng girlfriend para lamang makapagtrabaho sa ibang bansa, no? Dahil sabi nga nila talagang dito sa Pilipinas hindi mo naman kikitain, no? Yung kikitain mo sa ibang bansa. So, kailangan mo rin mag-ipon para sa inyong kinabukasan. May mga couples na gano'n ang sitwasyon at nagkakahiwalay sila dahil na rin sa paghahanda para sa kanilang kinabukasan. Depende rin po sa communication ng dalawa yan eh. Kung nag-uusap naman po sila sa net or sa cellphone, pwede mag Pwede rin po. Nasa sa kanila din yun. Bakit? Paano mo nasabi? Kung magkakaroon sila ng communication, tsaka yan nga, yung communication nila. Kung hindi sila mawawala ng communication sa isa't isa. Hindi. Yun yung hindi ko alam. Sa tingin mo Kasi lang? tayong umawak, may kanya-kanya tayo ng pagkakaisip. Yun lang. Okay. Well, kung minsan ito yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan or loss of communication sa dalawang nag-iibigan, no? Ang dahilan niyan ay hindi mo nakikita, hindi mo nakakasama ang iyong boyfriend or ang iyong girlfriend at ikaw ay nalulungkot. Kung minsan naghahanap ka ng ibang
magpapasaya sa'yo. Kaya masasabi ko rin na sometimes talaga itong LDR na tinatawag or yung long distance relationship ay risky, no? Kasi based on what I have seen and encountered dahil I used to work abroad also. That was long time ago. And nakita ko, no, kahit yung mga mag-boyfriend dito sa Pilipinas, kapag ang isa ay napunta sa ibang bansa, kahit na sabihin mo na nagmamahalan sila, no, at totoo yung kanilang pagmamahalan, may mga times na nakakalimot ang isa. It's because hinahanap yung someone na pwedeng magpasaya sa kanya. Tingin ko po hindi. Kasi po hindi naman po nila nakikita yung isa't isa. Yung, siyempre, mag-aano ka din po, yung maghahanapin mo din po yung yung na nandyan siya, yung kung pag nandyan siya. Siguro sa panahon ngayon, oo, nagtatagal na kasi meron na tayong mga social networking, chatting, so parang hindi ka na nalalayo sa family mo. Unlike before, kailangan pa mag-telegram or letter. So ngayon, parang nakikita mo na on camera sa mga social networks, so madali na lang. So, proven. Ako. May long distance ako. Bakit? Ano ba yung formula? Ano ba yung secret? Siguro sa tiwala, trust, tsaka constant communication. Lalo na ngayon, modern na, marami ng gadgets na kahit nasa malayo ka, madali mo siyang matawaran. Kahit anong oras. Ang isa sa mga sangkap ng para ma-maintain yung long distance relationship ay yung communication. Dahil kung walang communication, kadalasan nauuwi ito sa wala. Now, hindi lang basta-basta communication ang kailangan dyan dahil hindi lang sapat yung nag-uusap kayo araw-araw, no, para lang hindi nyo makalimutan ang bawat isa. Kailangan yung inyong pag-uusap o yung inyong communication ay always healthy. Ibig sabihin, yung mga pag-uusap ninyo ng iyong mahal sa buhay na nasa malayo, may halong excitement, no? May halong mga pag-uusapan ninyo dyan, yung mga pangarap ninyo, kung anong gagawin ninyo pag nakita kayo ulit o pag umuwi ka na, yung mga plano ninyo sa buhay. So, kailangan na papag-usapan yan. Isa sa mga pinaka-maipapayo ko dyan ay yung dapat magkaroon kayo ng trust sa isa't isa. Dahil hindi lamang communication ang kailangan ninyong i-maintain dyan, no? Hindi lamang yung healthy communication, kundi kailangan nandyan ang trust. Dahil kung minsan, kahit nagkakaroon kayo ng healthy communication, ay nasisira pa rin yung inyong pagmamahalan. That is because ito ay nahahaluan ng mga hindi magandang iniisip natin. Parang ito yung bagay na lumalason sa isipan natin para masira ang isang long-distance relationship. O minsan maiisip mo, hindi na siya tumatawag sa akin, o 2 araw na hindi tumatawag sa akin, o 3 araw, o inabot na ng 1 linggo. Hindi kaya meron na siya ibang babae doon, di ba? So nangyayari talaga yan. Iniisip natin yan, di ba? So lalong-lalo na sa mga babae. So aminin natin na kung minsan talagang naiisip natin yan, hindi lang naman siguro sa mga lalaki o babae, kundi pati na rin sa mga lalaki. Yan isa yan sa mga dapat nating i-maintain. Dapat magkaroon tayo ng trust. At kailangan maging responsable tayo, no, sa ating partner kahit na nasa malayo siya, alam natin yung limitations natin. Hindi natin dapat ginagawa yung mga bagay na porke hindi niya nakikita, ginagawa natin. So, hindi naman niya malalaman. So, kailangan, you should be honest, no? Isa yan. Yung honesty, kailangan nandyan lagi yan. Kahit hindi ka nakikita ng partner mo, kahit ikaw ay nasa malayong lugar, hindi ka naman nakikita, pwede ka makipag-date sa iba, nasa sayo pa rin yan. It's a matter of your choice kung gagawin mo yan o hindi. Depende sa tao. Kasi kung mahal lang mo nila isang isa, mag-aalat silang ng time para magkausap sila. Depende. Siguro para sa akin magtatagal. Kasi kung long distance relationship, dapat nandun lang yung
tiwala nyo sa isa't isa. Then, nasa ano rin, nasa dalawa rin kung magtatrust sila, kung hindi sila ma-attempt na tumingin sa iba or ano mangyari. Kaya kung para sa akin, magtatagal. Hi mga kapitbahay! Natapos na naman ang kwentuhan sa mga usaping makabuluhan. And for my own opinion sa dalawang topics na ito, sa tingin ko ay kailangan talaga nating bigyang halaga ang pagsisave. Maliit o malaki man ang halaga, basta may naitatabi ay mapapakinabangan ito. Make it a habit na magtabi kahit magkano lang sa inyong kita. Disiplinahin ang sarili na huwag bumili ng mga bagay na hindi naman kailangan. But remember, don't deprive yourself sa mga wants. Kung paminsan-minsan lang ay wala namang masama rito. At ang take ko naman sa mga magkarelasyon na nasa long-distance relationship, always make time for conversation. Kailangan ng palagi ang komunikasyon. Trust is also one of the reason upang tumagal ang relationship. If you are truly and honestly committed sa inyong partner, gaano man kahirap ang pagdaan ng sakripisyo, ay happily ever after pa rin ang ending ninyo. At kung nais ninyong ibahagi ang inyong mga opinion through Facebook, i-post lamang ang mga ito sa Boses ng Bayan at facebook.com. So ayan mga kapitbahay, it's time to say goodbye for now. Sana ay natuwa kayo at marami kayong natutunan sa mga topics for today. Maraming salamat sa inyong pagsuporta dito sa Boses ng Bayan. Bye!